Ang segment ko ngayon is about sa dalawang conductor ng energy ng katawan ng tao. Kasi ang pagkakaalam ng marami is glucose lang ang source ng energy ng katawan ng tao, which is dalawa siya. So i-explain ko sa inyo yung inaral ko when it comes to source energy ng katawan ng tao. So paano mo nasabi ang Kuya Ken? Pag kumain tayo, food, okay, katawan natin i-dilute dyan. So mapupunta dyan is glucose at saka dun sa isa. Yung isa, hindi alam ng marami na meron tayong isa pang reserve energy na hindi nagagamit. Kasi ang lahat nakatingin sa primary source. Paano mo nasabi ang Kuya Ken? Sample, ang katawan ng tao, kaya tulad nga na sinabi ko sa inyo sa mga previous talk ko, katawan ng tao is hybrid. Paano mo nasabi, Kuya Ken? Tulad nga na sinabi ko sa inyo, dati, sa mga diet ko, ako, hybrid na. Ha? Paano hybrid? Hybrid car. Ano ba pagkakaintindi nyo sa hybrid car? Kung ang sasakyan natin is diesel, crudo, kerosene, gas, ang tawag doon, ginagamit natin, fossil fuel. So, fossil fuel is yan yung traditional na energy ng sasakyan. Ngayon, may lumabas na electric car. So, yun yung naging hybrid. So, pwede mong gamitin yung typical na fossil fuel at the same time, yung energy na electric. So, hybrid siya. So, nagiging dalawa siya. Ganon yung katawan ng tao. Okay? Na pwede mo palang gamitin yung reserve energy mo na pang-mobilize ng katawan mo. Hindi yung primary source. Okay? So, medyo malalim siya. So, sana, dahan-dahanin ko, sana maintindihan nyo. So, na-ready ko na yung board ko sa likod. So, take note. Medyo malalim tong topic ko ngayon. So, eto, consider as kung may disease kayo, manood na kayo ng segment ko na to. Makakatulong sa inyo to. Kung may disease kayo na type 2 diabetes, problem sa heart, colon, lahat, name it. Kahit yung functional disorder ng brain, amnesia, dementia, name it. Baka to makatulong sa inyo tong segment na to. Malalim to. Ito na yung inaral ko ng mga ilang taon. Ilalabas ko na siya ngayon. Na sana hindi ako nagkakamali sa mga inaral ko. Na even the scientists and some medical professor is alam na nila tong diagram na to. No, nagpapatunay na to ngayon. At nakikita na to sa worldwide kung ano na yung outcome nito. So, ang hinahanap ko kasi is root cause. Kaya ngayon, stop ko muna yung mga training ko kasi hindi muna ako nakapasok doon, nakafocus ako sa nutrition. Tandaan nyo, hindi ako nutritionist. May sarili akong pag-aaral, sarili ko to study. Okay? Ngayon, tulad nga na sinabi ko, kung kayo may mga diseases, symptoms, even cancer pa yan, eto, makinig kayo dito. Ito, malaking tulong sa inyo to. Okay, so open ko na yung word ko. Neneng! So, ito yung word ko. So, two kinds of energy source to our body. So, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, milk and glucose. Padadaling mo lang. Okay? At yung stock natin is yung sinasabi ko sa inyo na may kailangan kayong malaman sa fats na tinatawag natin ketone bodies. So, yung ketone, yung ketosis, ketone diet is iba yun ha. To be clear, iba yung ketone diet na ginagawa ng mga nagda-diet when it comes to sa mga matataba or fatty food na which is mali yung technique nila. I-suggest ko na lang, mag-carnivorous ka na lang to perfect na ketone diet. Ganun na kasimple yun. Ngayon, ketone bodies is different. Medyo malalim to. Ito yung reserve ng energy natin. So, paano mo nasabi ang kain? Yung tinutunan natin pagkain. Yung isa, primary source.
binabato natin sa glucose. Which is ito yung pinag-aan natin. Yung ginagamit natin everyday lifestyle. Meron tayong ketone bodies. Paano mo nalaman yan? Kasi, nung inaral ko, bumaba ako ng literature. Inaral ko yan, yung mga malalalim, kaya yung mga tribe, yung mga million years ago. Diyan ako kumuha ng diagram when it comes sa ina-apply ko ngayon. Kung bakit ko siya na-apply sa katawan ko ngayon. Bakit ko nakuha yung mga diagram ko sa biomechanics ng sports at sa human biomechanics. So, inaral ko kasi yung pinakamalalim na diagram na makakasagot doon sa tinatanong ko kung ano ba yung tanong ko. Ano ba yung root cause? May pinagmumulan to. Ito mga to. Bakit hindi ko na-perfect yung diet ko dati? Bakit? Bakit pag napipilayan ng tao, kailangan mo pumunta sa ganito, pumunta ka sa ganyan. Na I find out, kaya mo naman pala pagalingin yung sarili mo. Ha? Pwede yun. Proper mobilization lang ang tawag ko doon. Kaya ng tao, mag-heal itself yan. Pag injury, sugatan kayo, kusang bumabalik yung sugat nyo, bakit? Hybrid ang katawan ng tao, ang galing. Yun yung pagka-analyze ko sa minaster ko ng ilang taon. Ngayon, glucose, ketone bodies. Nung bumaba ako sa literature, marami akong natuklasan na hindi na kasi ginagawa ng tao. Pumunta ako ng mga 8 month, yung mga historical na mga tao dati, yung mga tribe. Lumalim pa ako ng mga iba't klaseng tribe. Then, pumunta pa ako ng yung mga Eskimo, yung mga Alaskan people. So, yun yung mga mansasarap aralin. Philippine tribe, yan. Asian, yung mga Asian din tayo. Ngayon, pag pumunta ka sa iba't ibang klase ng mga continent, iba't ibang climate dyan, tataka ka. Dati nung nag-aral ako ng pumunta ako sa mga malalamig na lugar, nag-iisip ako. Kasi yung mga pagkain magbabago. Parang kung nasa malapit ka sa mga sea, mga dagat, ang primary source of food mo dyan, magiging isda. So, fish meat yan ang mangyayari sila. Pag nasa land-based ka, pwede ka mag-craft, agriculture. Yan. So, pwede ka magtanim, pwede ka mag-alaga ng mga hayop. Tayo mo, kainin mo. Yun yung mga iba't ibang tribe na million years ago na yun ang ginagawa nila. Napunta ako sa malamig, Iceland, Alaskan. Napaisip ako na when it comes to pagkain, source. Siyempre, ang lamig ng lugar mo. Eskimo, yung mga nakatira sa mga igloo. Mapapaisip ka, paano nangyari na nabubuhay sila na walang craft, mga grains, veggies. Kasi seasonal siya mangyayari. So, ang mangyayari doon, iisipin mo, ang way of lifestyle nila, kakatay ka ng karne. Hunt ka ng animal. Kasi, weather, temperature, ice, malamig. Ano ba yung mga pwede nilang katayin? Yung mga animal na nabubuhay lang din sa malamig. Siyempre, it's outcome nun, meat. So, meat source. Tulad yan na sinabi ko sa inyo, how to gain muscle. Naglabas ako dun ng protein, fats. Tama ako. Protein yung nasa baba. Fats yung cross. Then, sugar, carbs pataas. So, mapapansin mo lahat ng pagkain ngayon, ang content, pag bumili ka sa grocery, lahat na naka-packaging, titignan mo, 4 ang lalabas dyan. Tatawa ka. Pero protein, may fats, may carbs, may sugar. Di ba kayo napapaisip? Tulad nga sinabi ko sa inyo sa iba't ibang diet, saan ka kukuha ng pagkain na nagsama-sama ang 4? Napapaisip ba kayo?
Mapaisip na rin ako doon dati. Yung inaaral ko yung mga diagram ng pagkain, sabi ko, ano to superfoods? Nasa isang pack lang. Kasi nandun ang apat eh. Imagine, protein, fats, kukunin mo sa hayop. Isda, baka, kambing, manok. Kaya binibigyan ko lang kayo ng knowledge dito ha. Mapapaisip kayo dito. Then carbs, saan mo makukuha yung sugar? Putas, grains, rice, yung mga pasta, yan. So grains, flour, yung mga organic pa. Yung mga totoong grains. So, dun siya pumapasok. Saan mo na makukuha yung vitamins and minerals? Yung sinasabi ko kasi sa plant-based siya. Doon mo siya makukuha. So, hiwalay-hiwalay sila. So, imagine. So, ibig sabihin, ang sinasabi mo, itong stock na to, chichirya na to, is kumpleto yung apat na yun. Napaisip ako, ano to, superfoods? Napagsama-sama mo yung fats, protein, sugar, carbs, in one. Galing nun. Paano mapapaisip ka ngayon? So, nung inaral ko yung mga nasa Alaska, yung mga iglo, yung mga way back sa literature. Kasi nandun yung mga sagot sa luma eh. Wala naman dito sa present. So, naging agriculture, nagtanim ang mga tao, nag-alaga ng hayop. Tapos niyan, nag-evolve. Evolution of man. Pupunta ka ng industrial. Mass production yan. Ano mas? Pamalaki yan na supply na yan. Industrial, gagamit ka na ng mga technology, chemical feeds para ma-produce mo yung mga kailangan ng tao. Nag-aalaga ka, pesticide, bla bla bla. Ano yung mangyayari yan? Mas na kasi siya. Kasama din yan doon sa literature. Way back na inaral ko. Then, bumaba ako ng chem, biochem, physiology pa. So, masyado na malalim. Kasi ang dami ng tanong, kailangan masagot dahan-dahan. Hindi mo siya makukuha ng instant na isa lang aaralin mo. Chem, biochem, imposible. Wala mo. Ngayon, I find out na yung glucose, ketone body sa ating katawan is yan ang source energy ng katawan natin. Kasi nakita ko yan sa Eskimo, puro karne kinakain nila. So, ibig sabihin, fats, protein, eats meat. So, meaning, ang ginagamit nila doon is ketone bodies to energize their body. Yun lang ang explanation doon. Ganun lang kasimple. Yan. Ngayon, may inaral ako when it comes to physiology. Kasi wala akong makukuha sagot ngayon eh. Ito na ang problema eh. So bumaba ako ng literature. Ano ba talaga physiology? Biochem? Okay. Dami kong tanong sa kanya. Then bumaba pa ako ng mga cell. Sobrang lalim ng cell. May mga variable pa yan. Nalilito na ako sa variable. Sabi ko, hindi mga scientist eh. So, take time, inaral ko siya ng inaral. Nakuha ko yung diagram. Paulit-ulit lang. Basa-basa lang. Ayan. Isipin mo, tingin ka sa paligid mo, ano ba nangyayari. Makukuha mo rin siya. Then, aralin mo yung mga tao na nag-aaral doon. So, yung inaral ko, may lumabas na scientist na kumuha ng atensyon ko. Si Otto Heinrich Warburg. Inaral niya pinakamalalim na method na when it comes to glucose ketone bodies. So, kung dalawa kong doktor ng katawan ng tao, imagine, tayo kapag kumain ka ng rice. Ngayon, ang makukuha mo na lang sa mga pagkain natin yung pag pumunta ka sa lahat ng restaurant, sa labas, tatlong klase na lang. Meron kang protein, may carbs ka, may fats ka. So ano sinasabi mo niya, Kuya Kyle? Nawawala yung vitamins, minerals. So yun yung nagiging error. Vitamins, mineral. So kung everyday yun lang yung kakainin mo, magsacycle siya, sugar. Sugar nga pala, take note. Sinabi ko na sa inyo dati, yung lumabas siya sa pag-aaral ko. Sugar doesn't exist.
preservative ang kinakalabasan niya. Kaya hindi na ako nagtataka na bakit addictive, very addictive ang tao when it comes to taste ng sweetener, ng sugar, at artificial na salt na tulad ng sinasabi ko MSG. Lahat yan is nakapack sa mabibili mo sa supermarket. Lahat, name it. Pag gumawa ka ng processed food, meron sugar yan, MSG, additives, preservative. Then ipapasok mo sa katawan ng tao, di ka na magtataka bakit ang lifespan ng tao ngayon pababa ng pababa. Okay? So, tong si Otto Heinrich Warburg, siya yung nag-aral when it comes to glucose and ketone bodies. Ang ganda ng inaral ko sa kanya kasi siya lang yung may method na naiintindihan ko na mabilis. Actually, ang basic lang kung iintindihin lang neto. Paano yung kuya kayo? Marami kasing variable to pag inaral mo ito mitosis. I-post ko sa screen ko dyan kung paano yung diagram ng glucose ketone bodies. Antayin nyo sa screen. Ilalabas ko yun. Primary, secondary, energy. Ito si Otto Heinrich Warburg. Nag-aral to when it comes to cancer. Mga cancer cell. So, pag nagkaroon ka ng cancer, ibig sabihin, malala na sakit mo. So, tinalo mo pa may diabetic 1, diabetic 2, may colon problem. Actually, pati hormone imbalances kasama dito. Lalabas to dito sa topic na to. Yung mga blood pressure mo, sintomas na lang yan. Wala nang tataas pa when it comes to cancer ng mga sakit. Okay? So siya, yung inaral niya to, actually to, si Warburg, ang method niya sa glucose ketones is masyadong malalim. Inulit-ulit ko lang siya aralin hanggang sa makuha yung mga variable kung paano explanation. Na first conductor is glucose, second conductor is ketone bodies. Paano ang cancer cell is nabubuhay when it comes to glucose? So, yung glucose, yung mga cell natin, nabubuhay yan when it comes to glucose. So, pag nagkakaroon tayo ng cancer cell, ibig sabihin, nakikigets yung may logic, kung nabubuhay ang cell sa glucose, pag nagkaroon ka ng cancer cell, anong dapat mong gawin? Simple lang. ATP and yung energy, i-shutdown mo. Tanda mo, hybrid ang katawan ng tao, dalawa conductor natin. Paano to kuya Ed? Shutdown natin yung glucose. Hindi mo mamatay tayo. Yun nga ang sinasabi ko, yun ang hindi alam ng tao. Na pwede mong gamitin yung secondary ketone bodies as a energy. So, ibig sabihin, malalim na to nasa cell ka na. Even the cancer cell, mamamatay pag sinakdown mo yung glucose. Yun lang, mapapaisip ka kung paano mo gagawin. Paano mo siya shutdown? Yung hindi ka kakain or mag-i-intake ng sugar to become glucose. Doon ka nga mapapaisip. Pero, ang sistema niya dito, when it comes to ketone bodies, to use the ketone bodies as a secondary energy is mawa-wipe out mo yung cancer cell. So, meaning, yung cancer cell, tulad yan sinabi sa inyo, hybrid ang katawan ng tao. Nung inaral ko siya, natatawa lang ako.
Hindi makakita ng iba, kahit ng even the medicine. Ang dahil pang inaaral, hindi talaga may blind spot, hindi nila makakuha-kuha. Ang simple lang ng sinasabi ni Warburg dito na na-realize ko. Gamitin mo ketone bodies mo. Yung secondary. Ang problema, paano mo siya gagamitin? Yun ang hindi mahanap ng science. Kasi pagka biopsy, when it comes to cancer, mabiopsy ka, titirahin ka ng radiation. Papatayin yung mga cancer cells. Which is dyan yung makakalbo ka. So, ibig sabihin, nagsasuffer yung ibang parte ng katawan. So, ibig sabihin, ang nangyayari, pag nagkaroon ka ng cancer, pag napatay nyo na yung cancer cell, may possible na bumalik. Bakit? Paano mo nasabi ko yan? Kasi nga, hindi mo nga makahanap sa buong katawan mo kung nasan lumilipat yung cell. Cell yan eh. So, bakit ganito lang kasimple yan? Bakit hindi natin shutdown yung glucose mo? Shutdown mo tong glucose. Yun lang kung paano mo gagawin. Ketone bodies ang gamitin natin. Tandaan nyo yung ketone, yung ketosis, ketone diet is different sa ketone bodies. Kasi ketosis, ketone diet mo is nagda-diet ka doon. Okay. Eto ketone bodies, eto ginagamit mo as an energy. So magkaiba to. Ina-explain ko lang ng proper. So, ang sinasabi ni Warburg dito, when it comes to glucose, imagine, sinakdown mo glucose. Wala kayo, pag sinakdown mo glucose, mamamatay ka. Oh. Yun ang pagkakaalam ng tao. Even the myth. Yun ang nilagay sa libro. Primary source kasi siya. Which is, doon niya ako nagtataka. Bakit nabubuhay ang Eskimo? Yung mga nasa cold places na walang primary source of agricultural na mga pagkain tulad ng mga pagkukuha mo ng carbs. Saan ka kukuha ng sugar? Hindi ba kayo napapaisip? Meat ang kinakain nila. Seasonal kung magkakaroon sila ng mga craft tulad ng mga grains, mga nuts, bihira yun. Fruits, bihira yun. Cold places yun. Doon ka mapapaisip. Okay? So, ketone bodies ang nangyayari. Pag sinakdown mo yan, shutdown ang glucose. Ubus ang primary source mo. Pupunta, gagamitin mo ketone bodies. Kaya mamamatay ang tao. Yun ang pagkakaalam ng iba na mamamatay ka. Doon kayo mapapaisip. Ba? Pag sinakdown mo glucose, imagine, even diabetic 1, 2, pababa yan, shoot down yan. Instant wipeout yan. Bakit? Saan ba nabubuhay diabetic? Yung blood sugar mo. Siyempre sa glucose, tataan sa insulin. Damay yan. Double check mo insulin mo lang. Hindi sugar level. Kasi pag kumain ka ng kanin or anything na lunch mo or kaya may matamis yan, nag-spike yan sa dila mo, tataas talaga sugar. Pero titingnan mo, sugar level mo. Ba, tingnan mo insulin mo. Ganun lang yun. Ikot lang yan Ako yun ang analyze ko. Yun yung napansin ko sa pag-aaral. Yung nag-aaral ako. Yung ginamaster ko siya. Kanda, di ako doktor. May sarili akong pag-aaral. Hindi ako bumabase sa libro. Yung nasa libro, alam ko na may mali. Ba't ka pababasahin? Mali na nga Okay, gets nyo? Ngayon, pag tinanggal natin ang glucose, ang daming magbabago sa katawan. Maniniwala kayo, lahat ng cell natin, hormone natin, magbabago lahat. Ikot ulit yan. Bakit? Pag sinakdon mo ang glucose mo sa katawan, even the cancer cell mamamatay. Even the good cell, mamamatay. Kasi buhay sila dyan Ang sinasabi ko lang dito, pag ni-restart mo ang katawan mo, ginamit mo yung instead na fossil fuel, ginamit natin yung electric, yung hybrid. Gumamit tayo ng dikuryente, which is yung ketone bodies. Is
mag-spark na naman yung mga cell mo. Which is, kikreata naman ng katawan mo ng bago. Ha? Oo, ganun lang. Ito na yung sinasabi niya na dyan, word. Simple lang, ako, yun na napagkakaintindi ko. Dali lang niya intindihin para sa akin. Nung inaral ko yung mga variable, para makuha siya. Now, which is, nakuha ko din. Inintindi ko lang. Ang dali niya intindihin. Ewan ko sa iba na hindi makakuha to. So, anong pinapalabas mo dyan, Kuya Ken? Na lahat ng sintomas mo, katawan mo lang din na magpapagaling dyan. Maniwala kayo sa akin. Ha? Kahit may cancer ako, Kuya Ken. Oh, sige, pag may cancer ka, mag-bed ka. O punta ka ng pa-radiation ka. Pag may cancer ka, yun ang ginagawa siya, nira-radiate. Mayit kayo, busang buhok mo, hair loss mo, nanlalata ka pa. Bakit? Pinapatay mo yung mga cell. Siyempre, hindi mo na mapipili yan. Ay, tumor. Hindi mo mapipili yan. Ngayon, hindi mo alam kung saan na naman sila kakalat. Lalabas na naman sila sa iba. Ibig sabihin, hindi mo sila mahanap. Sinasabi ko. Di tulad ng pag sinakdown mo lahat sa buong katawan mo. Boom! Shutdown lahat yun. Patay lahat yun. Walang kakalatan yun. Zero yun. Yun lang pa, paano ka mabubuhay, paano mo gagamitin yung ketone bodies. That's the second technique na kailangan na malaman ng tao. Then, pati sugar mo, down. Lahat, breakdown. Hormone mo, magbabago. Lahat. Kasi bago na, nag-regenerate ka ng bagong cell pag sinakdown mo lang. Kikirita ang katawan mo, hindi papayag mamatay ang katawan. Yung mga microbiome na tinatawag sa atin sa katawan, yung inaral ko ng mga bacteria na nabubuhay pa, hindi pa tayo buhay. Baka dinosaur pa, nauna pa sa dinosaur yung mga yan. Hindi papayag mamatay yung host niya. Which is tao. Kaya ikaw, tao ka. Hindi lang naman ikaw kumakain. Hindi, pinapakain pa tayo sa loob ng katawan natin. Yung mga bacteria. Parang ano lang yan, kamay mo naghugas ka ng tubig. Hugas ka ng tubig sa kamay mo, wala ka nilagay. Normal soap lang. Tanggal mo na ibang bacteria, which is may matitira pa dyan. Buhusan mo yung kamay mo ng alcohol. Parang pinatay mo lahat ng bacteria sa kamay mo, di ba? So ano natira? Wala. Wala nang panlaban yung defense mechanism mo sa outer layer. Paano sinasabi niya, Kuya Ken? Mayroon defense mechanism din ng katawan ng tao sa labas, which is bacteria din. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit yung iba madaling tamaan ng virus sa panahon ngayon. Bakit? Sobrang linis mo. Hahawa ka ng gamit, hahawa ka ng mga alcohol ka, pak! Hindi ka maghugas ng kamay, may tubig dyan, ganun mo lang, pak! May mga bacteria para ma-challenge din sila. Wala na silang challenge yun. Masyadong malinis ang tao. Hindi na ako nagtaka. Sobrang linis mo sa katawan, sa labas. Pero sobrang dumi naman ang katawan mo sa loob. Nuggets nyo. Kung ano-ano kinakain, yun na hindi nyo na alam. Inaaral ko to. Itong inaaral ko na to, nakakita ko na outcome. Na hindi makita din ng ibang dalubhasa. So, nandun na tayo sa cell. Sinakdown natin yung glucose natin. Pumunta tayo ng ketone bodies, ginamit natin yung ketone bodies. Ginamit natin electric conductor. Ika nga. Reverse na naman yan. Boom! I-reverse mo. I-create tayo ng iba't ibang klaseng cell. Nag-regenerate tayo. Ha? Oo. Yung mga sinasaksak-saksak ng mga cell, ng mga matatanda, pampabata daw, growth hormone, lahat ng hormone meron tayo sa katawan dyan. Ganong kaganda katawan natin. Hybrid nga, sabi ko sa inyo. Siya din magre-regenerate yan. Parang ganito na, sample lang kita, may cancer ka. Okay. Nagano ka, naggamot ka. Na-reject ka nila. Chemo. Pag kinikimo ka, pinapatay mo iba't ibang cell. Ngayon, pansinin nyo, nanlalata kayo. Huminipis katawan nyo. Kakalbo ka, yung kulay mo nagbabago. Bakit? Pinapatay mo cell. Plus, hindi ka pa kumakain ng proper. Hindi mo alam gagawin mo eh. Hindi mo alam. Paano? Mantakin mo.
cancer patient ka, kakain ka pa ng matamis. Common sense doon nga nabubuhay sa glucose. Matamis nga mabubuhay sa cancer cell. Di mo shutdown. Shutdown mo, pak. Pag shutdown mo yan, gamitin mo ketone bodies. Yun nga lang, hindi mo nga alam mo paano mo gagamitin ketone bodies kasi mamamatay ka. Wala kang source of energy sa glucose. Kaya nga sabi ko sa inyo, noon last time sa mga toko, way back tayo, tingnan nyo yung dalawang sinabi ko. Ang pumapatay sa tao ngayon, sugar, salt na MSG, preservative, additives. Maniwala kayo sa akin. Yan yung outcome ng mga to. Kasi nawawala, base sa mga inaral ko, ang simple. Meron tayong microbiome sa katawan. Yan yung mga colony sa katawan natin, yung bumaba ako sa quantum realm. Imagine si Ant-Man sa movie niya na palabas niya, bumaba siya, lumit siya na lumit. Napunta siya doon sa mga colony na mga mga malalaki. Kala niya malalaki. Pero yun yung mga tinatawag natin microbiome. Yun yung mga germs na mga maliliit na mga nabubuhay sa katawan natin. Sa loob. Imagine colony yan. Pag hindi mo sila pinakain na maganda, babawian ka nila. Guguluhin nila, i-disturb nila iba't ibang mechanism mo sa katawan. Ganun lang kasimple yun. Sa akin na yun ang pagkakaintindi ko. Napakasimple lang yan na intindihin. So, ano connection doon sa mga pagkain ko yan? Tulad yan na sinabi ko sa inyo, bakit? Baka papansin mo, lahat ng label ngayon, mapapansin mo, kinakain mo, protein, fats, sugar, carbs. Doon lang iikot yan. May mababasa kang cholesterol, doon lang din iikot yan. Ano nawawala? Vitamins, minerals. Yun na nagiging error na napapansin ko, plus the fiber. Paano fiber po yun? Kailangan na-challenge niya ang katawan. Yun yung sinasabi ko. Na-challenge dapat yung mga organism sa katawan na hindi na siya nangyayari. Ngayon, sa microbiome, pag di mo pinakain na maganda yan, babawian ka niyan. Yun nga yung outcome. Kaya ka nagkaroon ng cancer. Kaya ka nagkaroon ng diabetes. Bakit? Tulad ng ano yan, tulad ng sinabi ko sa inyo, when it comes to nagiging ka na muscle, pag lumagpas ka sa level ng protein na hindi na akma dun sa katawan mo, magagalit yung ibang parte. Gets nyo? So, ibig sabihin napaka-importante ng BMI na sinasabi ko sa inyo. So, pag lumabas ka sa BMI, more than ka ng capacity ng weight mo, dun sa specific BMI mo, magkakaroon ka ng problema. Gets nyo? So, may all connection to, all link to, na sinasabi ko sa inyo na nung inaral ko itong diagram ko at yung pumunta ako kay Otto Henry Schwarber, is napatunayan ko siya na hindi ako nagkamali ng inaral na yung dalawa na nawawala lagi sa pagkain natin, vitamins and minerals, is makukuha mo nga, sinabi ko nga ulit, babalikan ko ulit, nakukuha mo sa plant-based, is nawawala. Na hindi mo siya makukuha sa mga pagkain dito, sa mga grocery, or kahit saan pa, sa mga restaurant. Yun yung sinasabi. Na, ang simple lang pala ng problema natin. Ano? Pagkain. Food. Kumain ka ng maayos, magiging masaya microbiome mo, haba buhay mo. Bakit? Wala kang magiging problema. Sabi ko nga sa inyo, hindi sila papayag na mamatay ka kasi ikaw ang host nila. Ikaw ang host ng mga yan. Ngayon, pag hindi mo sila pinakain na maganda, parang ano yan, Pilipinas. Bigyan ko nga yan maganda. Philippines. Okay. Ano main city? 3. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. Main city muna natin is Manila. Then next, Cebu City. Then next, Davao. Manila is the main city. Bagsakan mo kaya ng dinamita yung Manila. Anong magdodomino effect? Kagulo yan. Shutdown yung ibang mga business niya. So, ibig sabihin magkakaroon ng sakit. Pak, na dami. Bakit? Kagulo eh. Ganun, isipin mo lang parang sa katawan mo yun. Pagka sinakdown mo isa o nagkaroon ng defection yung isa. O kaya Cebu, binagsakan mo ng dinamita yan. Boom! Sabugan Cebu. Kagulo yan. Domino effect din niya sa iba't ibang city. Parang Davao, bagsakan mo ng dinamita. Boom! Sabog din yan. Yun ang pagkaka-analyze ko sa colony nila.
na pag pinakain mo lahat ng maganda, happy siya, happy lahat sila, wala magiging problema. Lahat yan, hormonal imbalance mo, psychological mo. Nga pala, psychological is connection, connected when it comes to sa dalawang to. Sa microbiome, mitochondria disease. Ano yung mitochondria? Ito mitochondria. Ito yung nagbibigay sa'yo kung nagkakaroon ka ng mga sakit na diabetes, heart problem, when it comes to neuro, when it comes to dementia. Ito lahat yun. Papasok sa mitochondria. 100% ako dyan. It's all about food again. Sa pagkain ulit ng umpisa. Kasi hindi mo pinapakain itong mga to eh. Ngayon, magagalit itong mga to. Tulad nga sa'yo, may itatouch siya ng mga signal sa katawan natin, yung mga wire. Doon na mag-i-start yun. So doon siya nanganganak. Tulad nga sinabi ko sa'yo, may mga miss and match disease. Kaya nagtataka nga ako, bakit ganito? Yung mga hindi na siya logic eh. Mapapaisip ka din. Hindi na to logical. May diabetic ka. Next mo magkakaroon ka ng heart problem. Magkakakolon ka. Magkakaroon ka pa ng tumor cancer. Ano yung sabay-sabay? Paano nangyari yun? Nagigits niyo ako. So, paano napapaisip ka na? Hindi ko nakaka-focus muna ako dito sa pagkain. Talagang finocusin ko talaga to. When it comes to kasi walang naglalabas ng ganito. Dito sa Pilipinas. Mapansin nyo lahat na nagtuturo, puro workout. Ako, nagtuturo ko ng workout. Simple lang ang masasabi ko sa inyo. To balance the output layer of the body. One thing, prioritize nyo. Mobilization. Magiging balance ang katawan nyo. Ganyan lang kasimple. Yun lang isang salita na mapapayo ko sa inyo. Mobilization. Mobilize the body outside. Balance it outside. Mobilization. Tapos na yun. Inside, may tinatawag din ako na inner, na sinasabi ko sa inyo sa mga talk ko when it comes to diet. Yung inner part na kailangan din natin minomobilize. Ha? Oh, para mabalance. Ano? Mobilize mo, microbiome natin. Pakainin mo sila ng tama. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo bibigyan ng sakit yan. Aalagaan ka nila. Kung pinapakain sila ng tama. Then, hindi nila i-disturb yung mga mitochondria mo para manganak ng disease. Ganun lang yan. Cycle siya. Ganun lang pagkain. Ito magbibigay sa'yo ng mga sakit. Mitochondria disease. Ha? Kala ko ano yan, diabetic yan, heart problem yan. Hindi ko nakakala nyo. May pinagmumuli nyo. Signal yan. Taas. Halo yan sa bloodstream natin. Sabi ko kasi it's all link, tinatouch nila isa-isa. Signal, pak, pak, pak. Dodoorbell niya isa, dodoorbell siya sa kabila. Parang ganyan din yan. May mga separation sila. Ngayon, para sa ketone bodies, dun yan sinabi ko sa inyo, sa cancer, is naniniwala kung hybrid ang katawan ng tao, kaya niyang pagalingin ang katawan itself by its own. 100%. Bakit kuya kayo? Paano mo nasabi? Wala akong sakit. Ang tanong sa akin ng mga tao, kuya kayo, bakit ka mukha kang bata? At tanong mo mukha talaga akong bata. Ano yung sikreto? Walang sikreto. Kaya ko nang gamitin pang ketone bodies. Bakit? Pag ginamit mo to, ano sinabi ko sa inyo? Magre-regenerate ako ng bagong cell. Magmumukha talaga akong bata. Natural. Regenerate mo ba naman? Bago na naman cell niya. Mukha kang bata. Fresh. Take note. Lahat yan mag-i-increase. Growth hormone mo, energy mo, tulog mo, lahat. It's all linked when it comes to this. Lahat itong nilabas ko to, all linked na to. The best of the best to. At nagpapasalamat ako sa tao na to. Na naka-discover nito, si Otto Warburg. Galing nito. Hindi ako nagkamali ng inaral. Nasabi ko may pinagmumulan ng lahat. Through generation of time, pumunta ako ng chem, pumunta ako ng biochem, physiology, literature.
it's only isa lang kalalabasan. Pagkain. So pagkain, pag kumain tayo, magbibigay yan sa atin ng energy, which is dalawang source, glucose, ketone bodies. So, ngayon, binibigyan ko ng education when it comes to yung mga diseases. Kaya nung una, sinabi ko sa inyo, malaki problema natin. Pumapatay sa tao, sugar at salt, which is tama ako. 100% yan. Yan ang root cause. Kala ko dati money is the root cause, hindi. Sugar and artificial monosodium glutamate ang pumapatay sa atin. Hindi pera. Yan. Okay? First, energy natin, primary source, glucose. Second, reserve natin is ketone. Tandaan nyo itong glucose is fossil fuel natin. Okay? Isipin nyo hybrid ang katawan ng tao. Hybrid car tayo. Ito, fossil mo. Fossil fuel. Next mo, ketone bodies is your electric energy reserve. So ako, payo ko doon sa may mga sakit na mga cancer o kaya diabetic. Kahit diabetic to pa yan, maniniwala ka, cure mo yan, babagsak yan, mawawala yan. Ha? Oo, kahit irregular heartbeat ka pa. 100% yan. Yung mga, lahat yan, pati sa hormone, hinaran ko din dyan, pati yung mga genes na yan. Bumaon din ako dyan. It's all linked talaga. Doon ka bumaba sa pinakamaliit. Sino ba yung pinakamaliit na nabubuhay? Ito, mga microbiome. Colony yan. Alagaan mo sila, alagaan nila, bumuhayin na nila. 100%. Yun lang yun. Secret of youthful, ito lang din yan. Pagkain na naman. Okay? So, pupunta ulit ako sa mga may cancer. Pansinin nyo, pag may cancer ka, level 2, level 3 na cancer mo, bakit nang lalata ka na? Nadidepress ka na? Bakit? Psychological yan. Inaaral ko yan. Hindi mo kasi binibigyan ng magandang pagkain ng katawan mo. Na which is, ano ba dapat mong hinto? Na nabablinds pa tang tao. Maraming blinds pa na pagkain mo. Nakakala natin, yung pagkain is okay pero hindi pala okay. Sabi ko nga sa'yo, kahit okay na napagtingin, uy, okay ito hindi pa okay yan. Yun ang akala nyo okay pero hindi pala. Eto, nagpapatunay. Yan. Ngayon, kung yung iba may doubt dito sa inaral ko kay Otto Heinrich Warburg, kung kayo scientist o kaya kayo doktor na nagme-med, search nyo, aralin nyo. Baka mali yung inaral ko. O kaya mali pagkakaintindi ko. Bago kayo ng literature, bumangon kayo ng chem, punta kayo ng biochem, physiology. Para maintindihan nyo. Hindi ako nagyayabang, pero alam ko yung sinasabi ko. Kaya ko itong i-defend kasi ito, ginagawa ko to. Tandaan nyo, ginagawa ko na to. Hybrid ang katawan ko kasi nagagamit ko to kung gusto ko itong ketone bodies if necessary. Tulad yan sinabi ko sa inyo, yung diet ko, umaangat ako ng weight pag kailangan ko. Lalagpas ako ng 59 or more than pag kailangan ko. Which is, bumibuelo ako para gamitin ko itong ketone bodies ko. Kaya, hindi na ako nagtaka sa mga comments sa akin. Yaki, bata ka, paano 25 ka lang? Natural. Pabataan ko ba naman yung sarili ko eh? Hilahin ko ba naman yung edad ko sa steady ng 25? Alam ko, tama yung diagram ko na inaral na napalabas ko yung napakagandang interpretation when it comes to outer layer at inner layer ng katawan ng tao. Plus, laking tulong sa akin yung mga inaral ko na literature, chem, bumaba pa ako ng biochem, biology, then physiology. Then, pati yung ibang scientist na mga nag-aral din doon na inaral ko, is doon din ako nakakuha ng proper knowledge. Kasi kung babasa ako sa libro, nasabi ko nga sa inyo, mali yung foundation. Hindi. Kalokohan yung knowledge na makukuha ko. Kasi alam ko ng mali, ba't ko pababasahin? Kaya hindi nga ako, sabi ko nga, hindi nga ako may sarili akong pag-aaral. Yan. So, problema nyo yung kung paano nyo
pagkakaintindi nyo sa ketone bodies. Yan. Ha? Oo. Imagine, patayin mo glucose mo, patay ang cancer cell. Bababa lahat ang blood sugar mo, back to normal yan. Yan. Pati yung mga ano mo, kahit na stem cell, growth hormone mo, mga hormones mo, good hormones mo, bad hormones mo, cycle ulit yan. Bago na naman yan, regenerate na naman yan. Restart mo ba naman yung ano engine mo Restart lahat yan. Bago na naman yan. Pa! Nagets nyo? So, ang laki ng nalaman ko dito na ako naiintindihan mo siya through cycle in time na kaya ako biglang nagtataka yung ibang tao bakit hindi daw ako masyado nagtuturo ng personal training. Focus daw ako sa nutrition, sa proper nutrition na tinatawag ko na diet na ngayon. Bakit? Na I find out na mas importante siya to become weak sa workout. Workout, panood ka lang ng mga workout ko, libre naman. Gawin mo lang kung gusto mo. Pero yung nutrition, proper nutrition, kung bakit tayo umabot sa ganyan, hindi, yung secret ko bakit ako nagmumukhang bata is alam ko paano gamitin yung dalawang conductor ng energy na katawan natin na hindi alam ng iba. Bakit? Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo from the beginning, may BMI. Yan. Then, from BMI, may technique pa. Kasi hindi hahaba ang buhay mo kung dedepende ka lang sa glucose. Bakit? Kung magkasakit ka, ako kahit alam mo lang paano gamitin yung restart mo ng katawan ko. Hybrid na nga ako Kaya nga no weights baby, hybrid yan. Nasa bata ang sagot, sinabi ko sa inyo. Pag lumabas ang bata, sa sinapupunan ng nanay nila, ano mapapansin nyo? Malusog yung bata, ano mapapansin mo sa mukha? Mataba. Gets nyo? Siksik siya. May mga taba-taba. Ibig sabihin, malusog yung bata pag ano. Pansin mo yung pagpayat ang bata. Ano? Hindi to healthy. Bakit? Payat Tuyo hindi healthy talaga. Guys nyo, ibig sabihin, yung fats ang sinasabi ko. So, no weights baby. Ano doon sa bata ang sagot? Gamitin mo yung taba, fats, ketone bodies. Kala kasi nila, yung no weights baby, no weights, is yung nag-workout ako ng walang weights. Magaan lang yung katawan ko. Hindi nila alam. It's all based in nature-based literature. Kompleto na siya. Physiology, kompleto na rin siya doon. Mantayin mo, napasok ko pati cancer, pinagmulan. Nahanap ko pa. Hanap ko kung paano pa solusyonan. Kaya ako, suggest ko lang sa iba, kung mag-aaral kayo, aaral kayo na sa inyo. Kung babase kayo sa libro, puro libro. Kung hindi nyo alam yung kung basa na kayo ng basa, hindi nyo iniintindihan, walang papasok sa utak mo, maniwala kayo sa akin. Kahit mag-aral ka na 10 taon. Kung puro basa ka lang, intindi mo, magtanong ka. Itanong mo kung ano binabasa mo. Kung hindi mo naiintindihan, itanong mo. Parang, yan yung sinasabi ko doon sa mga pinopost ko. Kung hindi mo alam yung binabasa mo, magtanong ka. Kasi doon ka matututo pa nagtatanong ka. Ganun ang ginawa ko. Kaya nakuha ko kung ano yung root cause. Alam ko pa kung paano resolvein ngayon. Kuha nyo. Ngayon, kahit wala akong sakit, pwede ko siyang gamitin. Nagamit ko siya pang restart ng katawan ko. Bago, regenerate ko yung cell ko. Wow, ang bata. Looking yun na naman. Wala pa akong sakit. Good hormone ako. Taas ng energy ko. Yun.
ang sikreto ni No Weights Baby. Yan. Then kung may tanong kayo, search nyo to. Pag-aralan nyo yung studies niya. Then, ano ba background niya? Then, babagay kayo ng microbiome. Ano ba yung microbiome? Then, ano ba yung mitochondria na nagbibigay ng disease? Tandaan nyo mitochondria disease. Aralin nyo, search nyo. Mabilis ang AI ngayon, lalabas yan. Ngayon, pag tama ako, yung mga pinagmulan ng mga diabetic nyo is pati amnesia, dementia, is mitochondria. Amnesia is tama itong diagram na sinasabi ko sa tao. Tama inaral ko. Then kung mali, comment kayo, uy, mali yung inaral mo. Ganun lang yun. Okay, so sana natulungan ko kayo. Tandaan nyo, kung may cancer kayo, iwasan nyo mag-sugar. Matutulungan agad kayo. Okay. Hindi naman kayo mamamatay. Mamamanage ng katawan nyo kung paano i-manage yung sugar sa katawan. Magaling yan. Hindi nyo lang siya inalagaan. Kaya kayo mabot ng ganyan. So, sana natulungan ko kayo sa segment na yun. Sana marami kayo na natutunan sa segment na to na medyo malalim. Intindihin. Okay? Tandaan nyo, outer layer to mobilize the body to get your balance outside is mobilization. Yun lang ang sagot doon. Inner, yung sinasabi ko sa inyo, inner body is to mobilize. Alagaan nyo yung mga microbiome natin. Okay? Nakasimple yun. The rest will follow. Happy ka. Hindi ka magkakasakit pag happy sila sa loob. Wala kang disease na mangyayari. 100% yan. Sigurado yan sa inaral mo na nagawa akong diagram. Alam ko root cause, alam ko paano solusyonan yung root cause. Tapos, ganun nakasimple yun. Okay? Hindi ako nutritionist, hindi ako doktor, hindi ako chemist, hindi ako scientist. May sarili akong studies. Studies ko to sa akin. Okay? Method ko to. Kevin method to in short. That's it. Wala akong kailangan patunayan. Okay? So, doon muna tayo.